Paano magpa-apostil ng NBI clearance? So, yan po mga kabayan ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, i-guide ko po kayo step by step kung paano po magpa-apostil. So, ipalo nyo lang po itong gagawin ko, okay? So, ganito lang po ang gawin nyo. Una po mga kabayan, sa pagpapapostil po ng ating mga NBI clearance, make sure lang po na mayroon na po kayong NBI clearance card, okay? Dapat po, original po ang dadalhin po natin pag pupunta po tayo sa ating mga DFA branch na naka-assign po na pinili po natin kung saan po tayo magpapa-apostil. Pag once po mayroon na po kayong NBI clearance, make sure lang po itatago nyo yung inyong personal copy kasi dalawa po yan, di ba? Personal copy at yung isa po. Yung isa po, yun lang po ang ibibigay po natin, and then yung personal copy, pupunitin po yan, and then itatabi po natin yan mga kabayan. Ngayon, pag meron na po kayong NBI clearance, kailangan nyo pong magpa-appointment. So, una po, kung wala pong book-in, so mag-online appointment po kayo. So, ganito po ang gagawin nyo. Una po sa inyong mga cellphone, pumunta lamang kayo sa browser. So, ang gagamitin kong browser dito ay Chrome. Pwede kayong magamit ng ibang browser. Pagdating po dito sa inyong mga browser, search nyo lang po ito, DFA Apostille Appointment. And then dito po, search nyo lang po, hanapin nyo po itong Authentication Division. Ayan po, yung DFA Appointment System. Ayan po. I-click mo po itong naka-highlights na DFA Appointment System. And then, mapupunta ka na dito sa Department of Foreign Affairs, ito yung DFA po, website ng DFA Apostille Appointment. So, dito po, ayan. So, welcome to the DFA Online Apostille Appointment System. So, ito po, yung mga inform po tayo. So, basahin na lang po natin itong mga loadis. So, medyo matagal-tagal to. So, yan, pwede naman po na kung tayo po ang kukuha or kung tayo po ang magpapapostil, mas madali po. Kung iba naman po ang ipapapostil nyo, pamilya nyo or relatives nyo po, malapit na kapamilya, kailangan po ng power of attorney and authorization letters, and then yung ID nyo po mga kabayan. Okay? And then, dito sa baba, scroll up nyo lang po. Scroll up nyo, yan. I-click po natin itong yan po, box na yan, I agree. And then, i-click po natin itong next button. And then, mapupunta na po tayo dito sa what is the purpose of your application. So, i-click po natin ito. So, dito po, isa lang po ang lalabas dito sa ngayon, apostille lang po. Click natin yan. And then, i-click po natin itong next button. And then, dito naman po, choose a region. Click natin. So dito, i-click lang po natin ang region kung saan po tayo pupunta magpa-apostil. So halimbawa, kayo po ay nasa NCR, Metro Manila, ganun. I-click mo po ito. And then, choose a consular office. So lalabas po dito kung saan pong region tayo. May lalabas po dyan, magsasuggest kung saan branch po pwede. I-click natin to. And then dito po, sa NCR po, meron po tayong 5 branch na pwede po nating puntahan para po magpa-apostil. So, dito po maganda tayo, sinasuggest ko ito kung nasa Manila naman po kayo, dito kayo pumunta sa DFA Asiana kasi mostly dito, laging walk-in dito. Ang ibang branch kasi hindi nagtatanggap ng hindi walk-in, especially sa mga probinsya po. So, kung nandito lang naman kayo sa Manila, ito na ang piliin yung DFA Asiana. Yan po. Bawa ako dito po sa DFA Asiana. And then, yan po, lalabas na po yan. So, dito po, lalabas po yung address ng consular office. Yan po, sa Makapagal po yan. Boulevard sa Parañaque City. So, kung kayo po galing PTEX station, sakay lang po kayo ng papuntang Cubao, Makati, mga ganun, MUA, yan. Dadaan po yan mga kabayan sa DFA Asiana. Okay? Then, may map naman po yan, ayan. So, pwede nyo po yung search sa Google Map. And then dito, ito po yung mga kailangan natin ipapostil o pwede po natin ipapostil. So, dito po, siyempre, NBI clearance pang ipapapostil natin. Ayan. So, original documents issued by NBI po with dry seal and verifiable online. Ayan po. And then, please note, personal copy is not accepted by the DFA. Kaya nga po sinasabi ko, yung personal copy po, itabi na natin yan kasi hindi po yung tatanggapin. Halimbawa po, kung personal copy na lang po ang natira dyan sa inyo and then kinuha na ng ibang company nyo yung tinatawag na isang copy, kailangan nyo pong kumuha ulit ng NBI kasi hindi nga po tatanggapin yung personal copy. And then, din sa pinakababa, scroll up lang natin. Ayan po. I-click po natin itong next button. And then, dito po, lalabas na po ito sa personal information po. So, ang una po, lalagay po natin dito ay first name. Ang ilalagay po natin dito, mga kabayan, yung may-ari ng document sa, okay, halimbawa, ang
iba ang kukuha po, wag niyo pong ilalagay dito yung kukuha. Kailangan yung kung ano nakapangalan doon sa document, yun po yung ilalagay niyo dito. Pangalan niyo po, first name, middle name, last name, yan po. And then, email address po, make sure lang po na valid po ang email address na ilalagay nyo dyan. And then, dapat po ma-active and then ma-open nyo po. Kasi po, mag-send po yan ng verification kung sa email nyo. Pag once po na next po natin ito. Pag hindi po active yan or hindi nyo po ma-open, hindi po kayo makakapag-set ng appointment. And then, mobile number po. Maglagay po tayo ng mobile number dyan kasi minsan pag may issue yung ating mga documents, dyan po sila nagtitext sa ating mga number. Pag once po na nalagay mo na yung mga information dito, i-click mo lang po itong I agree. And then, i-click mo na po itong next button sa baba. And then, ito na nga po yung sinasabi ko. Magsisend po yan ng verification, 6-digit verification code sa ating mga email. So, i-open po natin ang ating mga email. So, ayan, kung mapapansin mo po, ito po yung email na sinend nila. So, ayan po yung 6-digit verification code ko. So, copy nyo po yan and then, enter po natin yan. Pag once po na nalagay na natin, i-click na po natin itong verify button. And then, mapupunta po tayo dito. So, i-click lang po natin itong add documents. And then, mapupunta tayo dito. So, kailangan po natin itong fill upan. So, document type. So, ano po ba yung ating ipapa-apostle? I-click natin to. And then, makikita nyo po dito. Hanapin nyo po dito ang NBI certification. Sa baba po yan. Yan po. NBI certification. Click natin to. And then, relationship, ito po yung, bawa po kung kayo po magpapa-appointment and then hindi po kayo may-ari, alam po kayo po ay yung nanay, hanapin nyo po dito. Kung ikaw po yung nag-set ng appointment na to, self po ang piliin nyo. Ayan, self. And then, ayan po. Pag okay na po, i-click na po natin itong add documents. And then, ganito na po ang lalabas mga kabayan. And then, i-click na lang po natin itong next button. And then, mapupunta tayo dito. So, dito po, magpipili na po tayo ng date kung kailan po available tayo, kung kailan po tayo pupunta. So, dito po mga kabayan, so makikita nyo po pag may ganyang highlights na blue, ibig sabihin po, yan po yung araw po na pwede po silang magtanggap ng appointment. So, pag wala pong naka-highlights yan, ibig sabihin po either holiday or wala po, hindi po pwede magpa-appointment. So, dito po, i-click nyo lang po yung blue color na yan. Ito ngayon ay 19 po. Ang gusto nyo pong pumunta ng 27, i-click nyo po yan. And then, dito po sa taas, makikita nyo po, ayan, makikita nyo po dito, ayan, kung ano po yung available. So, dito po, ang available lang po dito ay, yan, dapat po may lalabas na ganyan po, ayan, 7 AM, available, yan, status na yan. So, kung full na po yan, ibig sabihin po niyan, hindi na po yan pwede, hindi nyo po yan makiklik. Kaya piliin, kung lahat po full na yan, piliin nyo na lang po yung mga date yan na pwede. So, kung wala po kayong makita dito, i-click nyo po yan dyan, and then next po yan sa next month. Kung wala naman po talaga, lahat na full, mag-change outlet na lang po kayo kasi po sa dami po talaga nagpapa-appointment na po full yan. Okay, so halimbawa dito, yan, may natsamban tayo dito, 7 AM po, dapat po maga po ando na tayo, ha. I-click lang natin ito. And then, pag ganyan na po, scroll up lang natin, and then, click natin itong next button. And then, mapupunta na po tayo dito. So, i-review po natin yung information na nilagay po natin dito. So, scroll up lang po natin. So, dito po sa baba, ayan, pag na-review na po natin yan, so, dito po, i-click na po natin itong confirm button. So, wait lang po nating ma-process. And then, dito po sa baba, makikita nyo na po dito, appointment confirm. Ayan po, mayroon po kayong reference number na yan. And then, makikita nyo po dito, time and date, at kung saan pong branch, okay? And then, dito po, please monitor your email para po sa regular for announcement po kung mayroon po mga pagbabago, ha. And then, makaka-receive din po kayo ng email dyan. Ayan, katulad po nito. Ayan, makikita nyo dito. So, pag okay na po yan, i-click na lang po natin itong next button. And then, you have reached the last step. Ito na po yung pinaka-last step. Ito na po yung appointment slip natin. Scroll up lang natin. So, dito po mga kabayan, i-screenshot po natin ito kasi titingnan po ito at hahanapin po ito dun sa guard or sa gate po kung mayroon po kayong confirm appointment. Ayan, i-screenshot nyo po yan. And then, dito po, make sure lang po na tama yung mga information. And then, pwede nyo pong i-print yan, print appointment form para po sure na may copy kayo. And then, pag may appointment na po kayo, pwede na po kayong pumunta dun sa DFA. Ngayon po, pagdating nyo po dun sa DFA branch, tatanungin po kayo kung may appointment kayo. Ipapakita nyo po yung QR code na binigay sa inyo.
So, ayan, appointment slip po. Ipapakita nyo po yan. And then, pag once po na na-confirm na yan, nakita na po yan, bibigyan po kayo ng pink paper doon. Dalawa po yun. Pirmahan nyo lang po yung mga nakacheck doon. Okay? Kabilaan po yun. Ilalagay nyo lang yun po yung pangalan nyo doon. Yung mga, basta yung mga nakacheck lang po doon mga kabayan. Okay? Makikita nyo naman agad yun doon. Pink color po yan. And then, kuha po kayo ng number. Pag once po nakakuha na kayo number, wait nyo lang po antayin yung inyong number. Makikita nyo po yung sa screen na monitor na makikita nyo sa TV po yan. And then bibigyan kayo number niyan, makikita nyo po yung number nyo doon kung kayo na po. Okay? Ngayon, pag tinawag na po yon, papupuntahin kayo doon sa harapan, and then kukuhain po yung inyong mga papers, yung inyong NBI clearance po. Okay? And then kasama po yung papel na yan. Ngayon, bibigyan po kayo ng resibo, pagbabayarin po kayo doon. Tatanungin kayo kung expedite or regular. So, sinabi ko kanina, pag expedite, ayan po yun, 200 peso. Iwan ko lang po sa ibang branch. And then, pag regular po, 100. Pag expedite po, 3 days process. Antayin nyo po yan. And then, pag regular, 5 days. Ngayon, pag nakabayad na kayo, ibabalik nyo yung resibo dun sa Windows na pinagbigyan nyo ng yung documents. And then, wait nyo na lang po yung time of release. Ngayon, meron po yung location kung saan po i-release. Makikita nyo po yan sa resibo or pwede nyo pong tanungin yung window. Ibibigay naman po sa inyo yan. Kung saan po i-release yung inyong mga documents. Minsan kasi hindi po yan sa DAP nire-release. Sa iba po, tulad po dito sa DAP siya na nire-release ang ating mga apostil ay sa Double Dragon. Kung ayaw nyo naman pong pumunta na, pwede nyo na pong ipa-deliver yun. Diyan meron naman po diyan delivery area, mayroon diyan LBC po ata. Tanungin nyo na lang po kung saan po pwede magpa-deliver ng documents para hindi na po kayo pumunta kung ayaw nyo pong maabala papagkuha ng documents. Okay, so may bayad po yun. 145 po ata pagpa-deliver ng documents natin. Depende rin sa area. Kung malayo kayo, 3 days. Ang iba 1D, 2D. Hanggang 3 days po. Depende po sa area kung saan nyo po ipapa-deliver yung inyong documents. Okay, so ganun lang po ang gawin nyo.